noong taong Keikyo Kanbir na 1868. Ang panahon ng samurai na tumagal ng daan-daang taon sa hapon ay papasok na sa wakas. Sumiklab ang digmaang Boshan sa iba-ibang panig ng bansa, sa pagitan ng dalawang panig ng bagong hukuman na pinamunuan ng Satsuma Choshu, at ng mga pinuno at dating Panginoon na sumuporta pa rin sa pamahalaang Tokugawa. Habang malinaw ng pumili ng panig ang ibang mga domain, ang maliit na Ichigo, na ang Shibata ay nagkukunwaring malabo lamang sa huli ay napilitan silang linawin ang kanilang paninindigan. Ang Panginoon ng Shibata na si Ms. Oguchi Takumi ay nakipagtagpo sa mga pinuno ng hukbong alyansa ng mga dating may kapangyarihan. Nais nilang magpadala ang Shibata ng hukbo para pigilan ang paglusob ng puwersa ng hukuman na sumusulong sa lupain ng Ichigo. Ngunit may iba pang paka na si Panginoon Ms. Oguchi, naglabas siya ng dahilan para pahabain ang pagpapadala ng hukbo. Dahil nag-aalsa ang mga magsasaka, natural na ayaw ng makinig ng alyansa sa mga palusot na iyan. Gusto nilang agad makisabak ang Shibata kaya ang pasya nila ay lusubin ang lungsod. Kung bukas hindi magpapadala ng hukbo ang batang Panginoon ng Shibata, ituturing nilang traidor ang Shibata at lulusubin nila ang lungsod. Kinabukasan matapos ang pulong sa alyansa ng Yusuripan, si Eri, ang manugang ni Panginoon Ms. Oguchi, ay lumabas para uminom kasama ang dalawang kapatid na mandirigma. Pag-uwi nila, si Sengoku Zinmon, isa sa dalawang kapatid ni Eri, ay biglang sinalakay ng isang hampas lupang may kutsilyong patalim. Napabagsak siya sa kanal at sunod-sunod na sinaksak ng walang awa hanggang mamatay agad si Sengoku. Ang mamamatay tao ay dinakip at ibinalik sa Shibata upang litisin at bitayin. Nagtipon ang mga tao para magtsismisan nang biglang may isang babaeng tumakbo palapit na umiiyak. Siya mismo ang asawa ng mamamatay taong iyon. Ang brutal na pagpatay niya kay Sengoku ay para rin pala ipaghiganti ang sarili niyang asawa. Inalipusta ng samurai na iyon ang asawa niya, kawawang babae, lumuhad siyang umiiyak at nagmakaawa sa lahat. Samurai man iyon, kung mamatay siya ay may karampatang sala pa rin. Ngunit walang nakakaalam ng tunay na nangyari, ang lalaki ay dadalhin pa rin sa korte para hintayin ang bitay. Sa Shibata, si Washo o si Shiro ay nagpupulong kasama ang mga samurai ng Shibata. Nais nilang lumaban para sa Ichigo pero sumulpot agad si Eri noon. Habang haharap na sana ang dalawang panig sa labanan, biglang naputol ito ng isang sunog. Ang nagpasimula ng sunog ay isang batang babae, pinasunog niya ang bahay ng miserableng lalaking iyon. Ang nakakulong sa kanya ay pinilit siyang ipalaglag ang bata sa sinapupunan. Siya rin ay nadakip at dinala sa kulungan para hintayin ang bitay. Dito, nakipagkilala siya sa isa pang babaeng bilanggo, buti na lang may isang lalaki na nagpabagsak sa kanya para mabitawan siya. Sa kulungan ay may 4 pang ibang lalaki, pero nakaupo lang sila roon na parang wala lang. Tumakbo ang babae at naupong mahinhin sa isang sulok ng kulungan. Sa labas ng bakuran, ang nakikita niya ay ang lalaking nasaksak hanggang mamatay. Isang samurai at isa pang bilanggo ang nakagapos sa poste. Lalong umiinit ang sitwasyon sa labas at naghahanap ng paraan ang panig ng imperyo para makapasok sa Shibata. Ang lugar na iyon ay itinuturing na puso ng hukbong alyansa. Ngunit ang pinuno ng Shibata ay isa lang palang bata. Akala pa niya na basta hindi magpapadala ng hukbo, may iligtas ang Shibata anumang oras ng hukbong imperyal. Si Panginoon Ms. Oguchi naman ay balak magpadala ng hukbo bilang panig ng alyansa. Dahil nagbabanta na ang alyansa na susugod sa lungsod. Gayunman, naniniwala pa rin ang batang Panginoon, na ang mga sakripisyong iyon ay pwede na raw ipikit ang mata at palampasin. Sa korte sa sandaling iyon ay gulo rin ang lahat. Ang mamamatay tao ay nailigtas ng isang hanggal matapos niyang patayin ang samurai. Nagmamadali siyang tumakas sa buong bayan pero mabilis din siyang nahuli ng mga bantay. Ang parusa sa tumatakas ay pugot na ulo. Ang nakagapos na bilanggo kahit hindi nailigtas ay nadamay pa rin. Pero sa mismong sandaling iyon, dumating si Hihiro sakay ng kabayo at naagapan ang marahas na pagbitay na iyon. Dumating siya ayon sa utos ng Panginoon para isagawa ang isang plano. Ipinahayag ni Eri sa lahat ng mga bilanggo na kailangan nilang sumabak sa labanan kasama ang hukbong imperyal. Sabay silang magtatanggol sa hangganan. At nangako siyang kapag natapos nila ang misyon, mapapatawad silang lahat, pero ang mamamatay taong samurai ay tumangging sumunod sa utos nila. Kinalaban niya ang mga samurai dahil sa kanila naghirap ng husto ang asawa niya. Kahit napaluha sa tuwa ang lahat ng bilanggo sa narinig na matamis na pangako. Hindi pa tapos si Eri sa inis, bigla niya itong sinipan ng malakas. At muntik pa nga niyang tag-in si Aratame ng magulantang ang hanggal at yakapin ang mamamatay tao habang tinatawag itong kuya. Malamig na banta ni Hihiro na kung hindi siya sasama sa lahat sa labanan, ipapadala siya sa isang hiwalay at liblib na kulungan, kung saan puro mga may sakit na bilanggo ang naroon. Sa huli, nabuo ang unit na kamikaze ng hukbong alyansa ng Yusurep Ando na binubuo ng 10 bilanggo. Sa marcha papunta sa kuta sa hangganan, unti-unti nang nagkakakilanlan ang mga bagong bilanggo. Isang mamamatay taong samurai na naghihiganti para sa asawang pinagsamantalahan ng isang corrupt na pari na nanggahasa sa babaeng deboto.
Isang lalaking nagpasunog sa buong sambahayan matapos pumatay ng isang serial killer. Isang magnanakaw na pumatay sa amo at isang babaeng taga-sunog ng mga bahay. Sa daan, nakaramdam ng kakaiba si Heishiro dahil walang sino man sa grupo ang nagtaas ng bandila ng sitaba. Kundi ang bandila pa ng Nagaoka, sabi ni Eri, bahagi raw iyon ng tuntunin ng alyansa. Tahimik lang si Heishiro hanggang sumikat ang araw at nang malapit na sila sa lugar ay sinabi niyang poprotektahan nila iyon. Na ang lugar na iyon ay hindi talaga kuta gaya ng sinabi. Kundi isang maruming bantayan lang na may hanay ng bakod na kahoy at ilang gusaling bulok. Noong umagang iyon sa ika-22 araw ng ika-7 buwan ng Keikyo Convir. Nasa Shibata rin ang hukbong alyansa at si Panginoon Mizoguchi. Ipinahayag nilang may sakit ang kanilang batang Panginoon kaya hindi siya makaharap. Ngunit ang totoo, sa oras na iyon nagaganap ang pulong na ito. Ang bata ay pinilit na ng buong hanay ng mga kamag-anak. Pumasok sa bahay sa dahilang kumakalat ang salot sa buong lungsod. Sa mismong sandaling iyon, pinapamahagi ang mga sandata sa mga bilanggo sa himpilan. Isang binatang may parehong pangalan ng mapanlinlang na si Aratame ang isinama para magsanay sa pagbaril. Ang doktor nung iyon ay itinaas sa mataas na bantay nang malaman ang kanilang misyon. Sabi niya, hadlangan lang ang hukbo sa pagtawid sa tulay at maayos na natin ito. Ang kailangan lang ay wasakin ang tulay, at mapipigilan na ang pagpasok ng mga iyon. Ang hukbo ay napakadaling pigilan sa loob ng 2 araw, parang pagdampilang ng palad. Pero si Eri, binigyan pa rin tayo ng isang malakas na sampal. Minamaliit niya ang payak na isip ng babaeng nagtatapon ng apoy, at pati ang isang baliw na lalaki ay napapanta sa gubat para mamulot ng kahoy. Samantala, ang natitirang mga lalaki ay abala sa pagbubungkal at pag-aayos ng bakod na kahoy. Habang namumulot ng kahoy, ang baliw at ang babaeng nagtatapon ng apoy ay nakakita ng isang itim na tubig na nakatago sa ilalim ng batis. Gustong-gusto rin ng baliw ang pag-inom ng kahindik-hindak na tubig na iyon. Lahat ay huminto muna sa trabaho at sabay kumain ng hapunan. Nang papalubog na ang araw sa hapunan, sinabi ni Sir Oro kay Eri na sa tingin niya, makatwiran ng mungkahi ni Ginoo tungkol sa tulay. Pero agad itong sinalungat ni Eri. Walang pakialam, kahit nag-aaway pa ang mga nakatataas. Sa kabilang panig, ang mga bilanggo ay masayang kumakain, nag-uusap, at nagtatawanan. Noong mga sandaling iyon, inabot ng mapanlinlang na si Aratame ang tasa para utusan ang baliw na si Nororo na kumuha pa ng kanin. Pero inagaw ito ng pumatay ng samurai, at si Nororo lang ang natuwang kumuha ng dagdag na kanin. Habang hinahabol ang pumatay ng samurai, napansin niyang palihim itong tumatakas. Pinilit niyang tumakbo ng mabilis, binuksan ang 2 patong ng pinto, at tumakbo sa ibabaw ng tulay. Ang mga nakatataas at ang mga bilanggo, sabay mura at sabay habol mula sa likuran. Ngunit pagkalampas sa tulay, napansin ng pumatay ng samurai na papalapit ang bandila ng hukbo. Biglang naging mga pasang takot ang lahat ng tumutugis na mga bilanggo at nagsitago sa damuhan. Dahil lang sa isang kabayong natakot, nagngit-ngit ang baliw at nabunyag ang galaw ng hukbo. Wala nang ibang magagawa si Heishiro kundi lumabas at kausapin ang hukbo. Samantala, sinamantala ng pumatay ng samurai ang kaguluhan at ang pokus ng mga sundalo kay Heishiro. Bigla siyang sumulpot at pinugutan ang ulo ng isang sundalo, kaya lahat ay bumunot ng espada at lumaban. Ang matandang iyon ay nakapatay pa ng isang Panginoon ng lupain, at mukhang veterano sa espada. Napakatahimik niyang bumunot ng espada, pero napakabilis ng kanyang galaw. Ang pumatay ng samurai ay sinaksak naman ng isang pulang buhok na kawal. Ang natitirang mga lalaki ay kumuha ng baril mula sa bahay at nakabagsak ng isang kawal. Pero nagkamali ng putok ang doktor nung iyon at isang bala ang tumama sa kanya. Ang kasamang pumatay ng samurai, isang matandang puti ang buhok, ay dumating at humarap sa kanya. Sa oras na iyon, tila siya ang pinakamataas na opisyal sa hanay ng hukbo. Sa tulay, pinutol ni Sir Oro ang 3 daliri ng matanda, parang hiniwalang ang ilang sausage. Sa huli, naitulak siya, nadulas, at nahulog sa tulay. Kahit si Nororo ay tumakbo para iligtas siya, para hatakin pataas. Pero ang nagawa lang niya ay mahawakan ang kanyang sombrero. Tuloy-tuloy pa rin ang bagsak niya habang sumisigaw. Dahil sa kahihiyan ng 2 pulang buhok na opisyal, may ilan pang putok na pinakawalan. Wala nang magawa ang hukbo kundi umurong agad. Pagkalma ng lahat, nilinis ng doktor ang sugat ng pumatay ng samurai at tinahi ito. Ang pumatay ng samurai ay nakagapo sa ilalim ng puno sa bakuran. Sinikap siyang hikayatin ni Teshiro na lumaban para sa domain, at kung gagawin niya raw, makakauwi siya sa asawa. Pero ang lalaking iyon ay handang mamatay, ayaw na ayaw niyang lumaban para sa kanila. Nagpa siya si Shibata Heishiro na pugutan siya agad. Pero dahil nailigtas siya nito noon, pinatawad niya muna ang lalaki. Bumalik ang 2 pulang buhok na opisyal upang magulat sa nakatataas. Sinabi nila na lubhang pinahahalagahan ng aliadong hukbo ang Shibata. Kaya nagpa siya silang ilipat ang paglusob sa Shibata sa madaling araw kinabukasan sa bahay ni Ginoong Mizoguchi.
Sabay silang kumain ng hapunan ng kanyang asawa at anak. Sa kanya binanggit si Kana, sinabi niyang ang anak niya ay hindi dapat makialam sa usaping pampulitika. Pero ang anak niyang babae ay kasintahan ni Eerie, kaya nag-aalala siya para sa magiging asawa. Umabot pa sa puntong sinagot niya ang sariling ama, kaya nagalit ito at umalis. Ngunit hindi niya alam na sa loob ni Kana, bitbit niya ang bigat at pagkapahiya ni Eerie. Patuloy pa ring hindi pinapapasok ng Shibata ang aliadong hukbo. Nais ng Panginoon na kumbinsihin silang sumuko, pero ang mga samurai ng alyansa ay patuloy na humihiling na makaharap ang prinsipe ng Shibata. Kahit anong dahilan ang ihain ng Panginoon, siya pa rin ay matigas na gustong makipagkita sa hangganan. Sa sandaling iyon, sina Heishiro at Eerie ay naghihintay ng hudyat ng usok mula sa loob ng lungsod, pero wala silang makita. Kinuha ni Nororo ang 2 bala ng kanyen mula sa bodega at tinukso ang pumatay ng samurai. Pinadalhan din siya ng kaunting kanin ng babaeng samurai na si Onatsu. Sa una, ayaw niya itong kainin, pero nang marinig niya ang sinabi ng babae tungkol sa kapalaran ng asawa niya, napilitan siyang tanggapin ang kanin. Nalaman din niya ang higit pa tungkol sa kalagayan ni Nororo, ang batang anak ng bantog na magpaputok ng paputok sa Shibata. Nawala ang nakatatandang kapatid ng bata sa isang aksidente sa paputok. Masyadong malupit ang pakikitungo sa kanya ng pamilya. Hindi niya alam kung bakit, pero itinuring ng bata ang pumatay ng samurai na parang kuya niya, kahit wala naman silang pagkakahawig kahit kaunti. Sa labas ng himpilan, ang doktor nung iyon ay sinamahan ng samurai na si Heishiro. Pinagsasampal siya ng ilang ulit dahil kinamumuhian niya ang kanyang papogi na asal. Kahit baril, bala, at maging ang aluminyo nilang gamit, lahat ay galing din sa ibang bansa. Inanyayahan ng mapanlinlang na lalaki ang mataas na opisyal na magsugal kasama si Eerie. Sa galing niyang manloko, madali niyang nakukuha ang pera ng lalaki. Ang handgal na samurai na iyon ay mabilis ding nabisto. Nagalit ng husto ang samurai nang malamang naloko siya. Muntik na niyang pugutan ang mga bilanggo, buti na lang at napigilan siya ni Eerie at Heishiro sa kanyang kahibangan. Kinaladkad siya ulit ni Eerie papasok sa gubat para mag-usap. Pakiramdam niya ay nababaliw siya dahil isa siyang samurai. Pero kailangan pang kumain at matulog kasama ang isang bungkos ng mga bilanggo. Eerie, anong mangyayari pagkatapos nito? Buong hanay ng mga bilanggo. Lahat sila ay papatayin. Ang mga salitang ito ay di sinasadyang nasabi habang naghuhugas ng mukha ang kurus ang nasa gubat. Kung narinig iyan sa tamang oras, makakabalik ang hukbong bayan. Napapansin nilang patuloy na pinatutugtog ng veterano ang tansong tambol bilang babala. Pero bago pa may makarespond, isang putok na agad. Ang kanyan ay dumiretso sa bahay ng samurai. Buti na lang, nakaiwas si Heishiro sa putok na iyon. Pero ang ikalawang putok ay nagpaabo sa kanya. Sunod-sunod ang bala at mga kanyan na pinapakawalan. Isang pulang opisyal ang hamatak sa mga sundalo at sumugod sa loob. Biglang kumapalang usok mula sa kung saan. Kalahati pa lang ng papasok na hukbo, nagsara na ang tarangkahan ng kampo. Mula sa usok, nagsilabasan ang mga bilanggo kasama sina Heishiro at Eerie. Sunod-sunod nilang pinabagsak ang mga kawal ng hukbo, pati ang mga dumarating na panakip na sundalo sa labas ay nadali rin ng veterano. At ang gwapong may baril ang nakapansin sa opisyal na kawal sa labas at pinabagsak ito. Sina Onatsu at Nororo ay nagpasiklab ng usok sa gilid ng gubat. Mabilis nilang pinaputukan ng kanya ng direksyon nito. Sunod-sunod ang dagendong, at kapwa sila napasalampak. Si Aratem Satori ay alalang-alala para sa kanilang dalawa. Si Nororo, ni hindi alam ang balak, puro bulong lang ng bulong. Tapos tumakbo siya sa loob ng hanay ng mga sundalo at isa-isa silang pinagtataga sa loob. Kinailangang lumikas ni Aratem at ng manlolokong kasama mula sa bantayan. Habang tumatakbo sila papasok, may ilan din silang napabagsak na sundalo. Pero si Heishiro Satori ay hindi sinwerte. Isang kanya nang sumabog sa gilid kung saan nakatayo ang gwapong lalaki. Malubha siyang nasugatan. Sa kabilang dako, ang mga mandirigmang nasa bakuran ay napalibutan na rin ng mga kawal. Mabilis ang kilos ng malupit na mamamatay tao. Pinasok ang lahat ng nakatalagang magpakamatay na parang mga panangga. Kaya napilitan siyang tumanggap ng ilang hiwa mula sa espada ni Eerie. Sa kabila, mag-isa siyang nakipaglaban sa pulang opisyal. Kung tutuusin, mas mahusay ang kanyang paghawak ng espada kaysa kay Eerie. Naitulak niya si Eerie papasok sa bahay, at tinarap pa ito sa tiyan. Lumundag si Heishiro palabas at sumabak din sa laban. Napakabanat ng sitwasyon. Nang papasok na ang mga sundalo para lusubin ang bahay ng mamamatay samurai na nasa harap ng pinto. Malalakas na ikot ng espada ang hamarang at hindi sila pinapasok. Mula sa kusina, naghulog siya ng sumasabog na bala. Sumabog iyon at nagkalat ang mga sundalo. Tumakbo si Aratem para agawin ang natitirang bala mula sa kamay ng bata. Inihagis niya iyon sa mamamatay taong nasa labas. Pero napalibutan na siya ng mga sundalong kumakandirit ng espada, parang langgam na nagkukumpulan. Dumating ang granadang itinapon sa eksaktong sandaling nahuli ito ng kanyang kamay.
At doon, siya rin ay pinasabog kasabay ng mga sundalo. Ang lakas ng pagsabog ay nagdulot ng matinding pagkagulat sa pulang opisyal. Naibuwal ni Heishiro ang espada at napabagsak siya ng maarang ang opisyal. Sa labas, nakita niyang ang kanyang kapatid ay nakagapos at inaakyat sa tore. Pansamantalang kumalma ang labanan. Ngunit si Onatsu ay abalang-abala. Inaalagaan niya ang mga sugatang malubha. Si Aratame ay may pasan na baril, nakatutok sa malaking hanay ng mga kawal. Nang tangkain ng kasamahan ni Eri na tumayo at lumaban, walang pakundangan siyang binaril ni Aratame. Agad na nabunyag ang plano na lipulin ang mga bilanggo. Hindi makapaniwala si Heishiro na yun pala talaga ang nasa plano nila. Nagngingit-ngit ang mga bilanggo kay Miss Oguchi dahil sa pagtataksil niya. Laro lang ba sa kanila ang ginawa ng mga nakakataas na iyon? Sa matinding pressure ng mga tao, napilitang umamin si Eri na totoo ang plano ni Miss Oguchi. Talagang ipinagkatiwala niya sa kanila ang loob ng kuta. Alam na rin ng Panginoon nila ang plano ng matandang pinuno. Ang lahat ng ginagawa nila ngayon ay para lang linlangin ang magkasanib na hukbo. Kapag nakalabas na sila sa Shibata, agad nilang sasalubungin ang hukbong bayan. Sa ganoon, mananalo sila ng walang anumang sakripisyo sa loob ng kuta. Lahat ng mga bilanggo dito ay ginamit lang bilang pampalipas oras. Hintayin lang umatras ang magkasanib na hukbo, saka hintayin ang pagpasok ng hukbo sa lungsod. Lahat ng mga bilanggo ay mamamatay din. Mula pa noon, naniniwala si Heishiro na lumalaban siya para sa magkasanib na hukbo. Dahil para sa sariling Shibata niya, ipinapas lang ng matandang iyon ang sariling pamilya. Paulit-ulit siyang bumubunot ng espada at gustong saksakin si Eri, pero ang kasamahang lalaki niya ay lumundag at napatay siya. Nangingimi si Eri sa lahat ng nagawa niya. Napatay niya pati ang sariling kasama para takpan ang kasalanan. Kasabay nito, humihiling din siyang mabuhay, at nangakong hihingi siya ng patawad. Pinawalang sala ng matanda ang lahat ng natitira. Sa bagay na ito, ang pinakamatinong isip marahil ay si Onatsu. Pinatulog niya sa isang suntok ang mamamatay samurai nang balak na nitong barilin si Eri. Muli niyang tiniyak sa kanya na tutuperin niya ang ipinangako niya. Lumabas si Heishiro para magsanay ng espada at maibsan ang bigat sa dibdib. Noong gabing iyon, tumakas din sa bahay ang anak na babae ng matanda. Nalaman din ng matanda na buntis na ang kanyang anak na babae. Kinabukasan ng umaga, abalang nagbalot si Nororo ng mga granada para sa paparating na labanan. Muling nagpadala ng dagdag na hukbo ang magkasanib na puwersa. Sinabi nilang palalampasin na nila ang mga ginagawa ng mga bilanggo. Kung papakawalan daw nila ang mga bihag at susuko, edi wow, parang tanga lang ang maniniwala roon. Pero talagang balak ng sumuko ang buong hanay ng mga bilanggo. Pinayuhan din ni Eri si Heishiro na sumuko para maligtas ang buhay. Pero sa diwa ng isang samurai na hindi kailanman yuyuko, itinaas ni Heishiro ang baril at binaril si Heishiro. Nakatali sa tarangkahan, para sa mga sundalo, iyon ay malinaw na deklarasyon ng digmaan. Galit na sumugod si Aratame at inundayan ng suntok si Heishiro. Ilang putok pa, pero ang mga salitang binitiwan niya pagkatapos ay tunay na nagpaigting ng kamalayan ng mga bilanggo. Kapag nakapasok ang hukbo sa Shibata, magiging dagat ng apoy ang buong labanan. Ang mga ama, ina, asawa, at anak ng lahat ng naririto ay mamamatay. Hindi na talaga sila pwedeng tumigil sa laban ngayon sa loob ng Shibata. Ipinatawag ni Miss Oguchi ang isang pangkat ng mga magsasaka. Siya mismo ang magpuputol ng ulo ng lahat ng taong ito. Dahil sinabi na niya noon sa hukbong kaalyado na ang mga paglusob ng kanilang hukbo ay pinipigilan ng mga magsasaka para tumaas ang tiwala ng kaalyado. Ang malakas na ulan ay bumubuho sa kanilang mga ulo at ang dugo ng mga inosente ay hindi na mahuhugasan. Parang may sumpang lumulutang para sa mga kalupitang ginawa ni Miss Oguchi, at hinding-hindi na iyon mabubura. Sa hangganan, nakahanda na ang mga sundalo sa labas ng kuta, handa ang mga kanyan. Sa loob, abala rin ang mga kalalakihan sa paghahanda ng mga pampasabog para wasakin ang tulay. Si Aratame lang ang patuloy na palihim na tumatakas. Tahimik na minamasdan ng Onatsu ang paglayo ng batang iyon sa ulan. Ngunit maya-maya, sa puting lambong ng ulan, lumitaw ang anyo ng isang dalaga. Si Kana iyon na tumakas mula sa bahay. Ngayon ay napansin na rin ng lahat na si Aratame, na tumakas si samurai. Dumaan siya sa tulay na balak sumuko, at saka sumama sa hukbo ng kaaway, dala ang ulo ng samurai upang patunay kay Eri. Inihayag pa niya ang buong plano ng Shibata. Kahit sumuko na siya at inamin ang lahat, wala namang dahilan para palayain siya ng mga sundalo. Para mamatay dahil sa isang salarin na nakapatay na ng napakaraming sundalo. Sa likod nila, sa hanay ng mga bilanggo, kasama rin si Hayashiro. Isinagawa ang planong pasabugin ang tulay. Sinubukan ni Nororo na makalusot sa harang ng maginoong iyon at ng monghe, para tumakbo papunta sa kapatid niyang nakababatang wala sa isip, dahil nang pigilan niya ang bata ay lalong nagkagulo sa tulay. Bumagsak si Hayashiro mula sa tulay nang ihagis niya ang sarili sa tamang sandali, at pagsabog na ang sumunod habang tatagpasin na sana ang ulo ni Aratame.
Ang batang baliw naman sa labas ng karamihan ay basta na lang naghagis ng isang bomba sa banta ng apoy, pagkatapos ay yumukod. Buti na lang at nakahiga rin agad si Aratame. Hinailan niya ang 2 sundalo bilang panangga para hindi siya tamaan ng pagsabog. Ngunit nagkapira-piraso ang katawan habang pilit na tumatakbo ang magkapatid na baliw sa tulay. Nanginginig sa malakas na hangin sa loob ng bakod ng kampo. Dahil sobrang lakas ng ulan, hindi nila masindihan ang unang apoy ng mga pampasabog. Siya nagwapo ay isinakripisyo ang sarili, ginawang pangtakip ang bandila sa mukha niyang sugatan para maging sindi ng apoy. Itinakip niya ang sombrero sa apoy at pinatakbo ito pataas sa tulay. Nasindihan ang mga pampasabog na nakatanim noon pa, at nang sumabog ang tulay. Hindi pa nakakatawid sa pampang ang magkapatid na Aratame. At kapwa sila nahulog sa ilog matapos ang buhos ng ulan. Mukhang naniwala na ang hukbo ng kaalyado sa loob ng kastilyo sa sinabi ni Ms. Oguchi at pumayag na magmarcha, pero kabaligtaran naman ang nangyari sa mga. Sabi nila, hindi raw tuluyang umalis ang hukbo ng kaalyado. Nahanap na nila ang batang Panginoon, at nalaman nilang pawang kasinungalingan ang bawat salita ng matandang Panginoon. Ngayon, haharap siya sa parusang hiwa sa tiyan. Dahil binaliwala niya ang utos ng may-ari ng anak niya, ngayon sa hangganan. Ay kailangan niyang masaksihan ang pagpanaw ng mapapangasawa ni Eerie. Wala na silang maasahang panangga. Ang mga bilanggo ngayon ay kalahati na lang ang natitira. Pati ang taong nangako na tutulong upang sila ay mapawalang sala ay wala na rin. Mahirap isipin, dahil wala namang bakas ang hukbong sundalo at nakadestino pa rin sila sa kabila ng ilog. Kung tutuusin, wala na silang ibang patutunguhan. Talagang wala ng takas. Sa mismong sandaling iyon, si Aratame at ang batang baliw na inaakalang patay na ng lahat, ay bigla na lang bumalik. Si Nororo ay himalang buhay pa, at wala nang hininga ang iba. Malungkot na umupo si Aratame sa tabi ng bangkay ng bata, nalungkot din ang babae. May dala siyang sisidlan ng alak at kinausap ang lalaki. Nainis si Aratame dahil ang namatay ay hindi siya. Sobrang inis niya kaya sinipa pa niya ang bangkay ni Nororo. Niyakap siya ng babae, at kapwa sila napaiyak sa sinapit ng kanilang pag-ibig. Habang nag-uusap sila, biglang umubo ang bata at nagising. Tuwa ni Aratame, niyakap niya ang batang iyon, at kasabay noon ay sinindihan ng mga bilanggo ang apoy. Kumanta at sumayaw ang mga tao. Si Talaan ng apoy ay nalinlang at uminom ng hindi pa nasusubukang itim na tubig, kaya sumabog siya. Nakita nilang sa gubat pala iyon, sa ibabaw ng lugar ng pagmimina. Diretso sa itaas ng lugar kung saan itinatayo ng mga sundalo ang kampo. Doon mismo ang isang balon ng langis, at si Kana ang nagdala ng espada ni Eerie kay Heishiro. Sa hating gabi, sabay silang babalik ng Onatsu sa syudad, habang si Hayashiro at si Heishiro ay aakyat sa natitirang lubad ng tulay. Para makatawid sa kabila, palihim silang aakyat sa balon ng langis sa loob ng kastilyo. Sa oras na iyon, isinasagawa rin ang pagbitay kay Ms. Oguchi. Kailangan niyang gampanan ang ritual ng hiwa sa tiyan sa harap ng lahat, habang nakatutok na ang maikling talam sa tiyan ng Panginoon at ng Batang Panginoon. 2 sundalo ang nagtakbuhan upang magpahayag na nilusob na ng hukbo ng kaalyado ang Nagaoka. Kailangang lumabas na sa digmaan ang buong hukbo ng kaalyado ngayon na. Nang nagmamadaling umalis ang hukbo ng kaalyado, kumari pa ang Batang Panginoon upang pigilan. Nagpatuloy si Ms. Oguchi sa pagbitay sa sarili. Dahil doon lang siya nakaligtas sa hangganan. Nakaakyat na sa itaas ng balon ng langis ang buong hukbo ng mga walang lusot na bilanggo. Ginamit nila ang kanilang ilong sa paghahanap sa bungangan ng balon, pero sa unang lugar na tinungtungan nila ay puro hukay lang at wala silang nakita. Sa ikalawang lugar, si Aratame at ang batang baliw ay ilang hukay pa lang ang nahuhukay, pero umagos na ang langis na parang ilog. Ang maitim na langis ay dahan-daang damaloy pababa sa kampo ng mga sundalo. Nagdala si Nororo ng isa pang bomba para kay kapatid niya. Isa pang sindi mula sa nagniningas na lalaki ang nagpaalab sa buong kampo ng bilangguan at sa mga sundalong naroon, at sumabog ang lahat sa isang kisap mata. Ngunit kasabay nito, kumalat din ang apoy sa agos ng langis, at sumabog pati ang lugar na tinatakasan nila. Napalipad ang buong pangkat pababa ng bangin. Hinabol pa ng natitirang mga sundalo ang doktor ng walang awa. Habang tumatakas, tinamaan siya ng bala sa balikat at bumagsak. Hindi sinasadyang nahawakan ng kamay niya ang nagliliyab na langis. Dahil malubha ang sugat sa kamay, hindi na siya muling magiging doktor. Nagpasya siyang kunin ang espada at tumakbo para tagpasin ang isang sundalo. Ngunit kalaunan, nabaril din siya at napatay ng mismong kapatid niya. Nagtago sina Aratame at ang batang baliw sa masukal na damuhan. Sinabi ni Aratame sa bata na mauna nang tumakbo kasama ang monghe at ang lalaking manlilinlang. Siya na lang ang may iwan at pipigilan ng mga sundalo. Tumayo ang matandang may puting buhok para harangin siya, at napatay siya ng isang mataas na opisyal. Ibinato niya ang espada, saka inagaw ang sibat ng napatay na samurai at ginamit iyon bilang sandata.